Your intro, matinding pasabog ang yumanig sa mundo ng politika. House Speaker Martin Romualdez, target umano ng isang raid matapos lumabas ang kautusan mula sa Korte Suprema. Ang balitang ito ay nagdulot ng pagkabigla hindi lamang sa Kongreso, kundi pati na rin sa sambayanang Pilipino. Report segment ayon sa mga ulat, naglabas na ng warrant ang Supreme Court laban kay Romualdez kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito. Isinagawa umano ang raid upang makuha ang mahalagang dokumento at ebidensya na magpapatunay sa mga alegasyon ng katiwalian. Bagamat mahigpit ang seguridad sa paligid ng kanyang tahanan, hindi ito nakaligtas sa operasyon na sinasabing pinangunahan ng mga autoridad. Answer closing, samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Romualdez ukol sa isyong ito, habang patuloy na hinihintay ng publiko ang magiging opisyal na pahayag ng Korte Suprema. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya, marami ang nagtatanong, ito na nga ba ang simula ng pagbagsak ng House Speaker o isa lamang itong political na hakbang laban sa kanyang kapangyarihan? Nung panahon ng 6 years ago, yung panahon ni Duterte o panahon ngayon. Huwag na tayo mag-statistic. Kung para ho kayong walang alam. Wala ho kayong alam pagdating sa gutom ng bawat Pilipino. No wonder wala kayong ginagawang solusyon. Sabi ko nga ho sa inyo there is no such thing as perfect government. All government may problema. Pero pinakamatinding problema ay yung hindi mo alam na may problema tayo. That's the problem with this congressman. Ang tingin nila, everything is okay. Ang tingin nila, walang problema, tayo yumayaman, tayo umuunlad. According to statistics. Anong statistic mo? Hindi mo ba pumunta ka kaya ng palengke? Ang dami nga meme dyan na 1,000 mo dati, ang dami mo na nabibili. Ngayon, isang plastic na lang. Yung simpleng-simple lang Halatang wala kayong alam sa dinadanasan ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, sir, you should resign. You know why? You are no longer representing the Filipino. Kawawa ang distrito mo. Wala kang alam sa nangyayari sa bayan. Tama yung sinabi ni Bibi Sara Duterte. Pag ganun tayo, ekonomiya natin pag ganun. Alam mo ba na iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-rally ang INC? May mga interview ko yun na sinasabi nila, ayusin mo na ekonomiya. Tama ng pamumulitika. Tapos ang sagot ninyo, according to our statistic, everything is okay. Sabi ko, no wonder walang nangyayari sa kamera. Kasi kung ganyan ang utak ninyo, na sa tingin ninyo walang problema. Sabi ko nga okay lang naman kung sasabihin nyo, we have a problem. I understand every government has a problem. Pero sasabihin mo na walang problema, we are doing good, getting better, statistic na yan, okay tayo. Ang bira naman, sir. Mas nakakagalit yung ang malaman mo ang mga government official natin walang alam sa tunay na nangyayari sa buhay nating mga bawat Pilipino. Yan ang katotohanan. Wala kayong alam sa tunay na nangyayari sa ating bayan. Kawawa ho kami mga Pilipino. Umalis na ho kayo dyan sa posisyon nyo, mag-resign na po kayo. Hindi kayo karapat-dapat dyan. You should not represent the people because you do not know anything about what is happening to the people. Ano ang English yun Hayop! Gago! Banat ba? Kaya nagagalit sa'yo si Atty. Libayan Sabi niya, ako yung abogado ko yung maging magaling mag-English, walang nanunood sa akin. Di ba? Gago! Si Banat ba hindi marunong mag-English? Naka 1 milyon. Atty. Libayan, pagpasensyahan mo na. Huwag kang nagagalit sa akin, hindi ko naman kasalanan yun.
Itong mga taong nanonood dito, subscribe ng subscribe eh. Kung ayaw mo, sa kanila ka magalit, wag sa akin. At kayo namang mga nanonood, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mahiya naman kayo. De, biro lang po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, madali lang naman mag-subscribe. Ganun mo lang, i-click-click mo. Di ba? Ang hilig nyo nga gumanyan. Ba't di naman lang nyo i-click yung subscribe? Di ba? Gago! Sige na po, ha? Oh, anyway, tuloy natin to sinabi ni Congressman walang alam. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Pinag-iisipan ko na nga rin po kung tatakbo ko Kong, huli mo na yan. sa 2028. Pero hindi presidente. Kita mo, wala man lang tumawa sa'yo. Ako na lang tatawa sa'yo. Ang baduy kasi ng joke mo eh. Alam mo, eto bakit ko sasabihin baduy, ha? This is guideline para sa good joke o para mas ma-entertain ang tao sa'yo. Kailangan, ang joke, medyo dikit sa reality. Di ba? Para maging katawa-tawa yung tunay na joke. Di ba? Kailangan medyo dikit sa reality. Pero yung joke mo kasi, ang baduy. Malabo ka naman talagang tumakbong presidente. Wala naman may gusto sa'yo. So, you're not the right person to joke about this. Or maybe you are trying to mock our vice president. Pero wala ka kasi sa kalingkingan. Wala ka sa libel. Si BP Sara Duterte at ang mga Duterte kilala nationwide at may nagawang maganda. Ipupusta ko doon sa lugar mo, hindi lahat ng tao doon, baka kalahati lang doon ang kilala ka. The rest, hindi ka kilala. So, medyo yung level mo at saka ng mga Duterte masyadong malayo para i-joke mo na kunwari tatakbo ka rin pero hindi sa pagka-presidente. Medyo baduy, ika nga. Tutoy, kung ako sa'yo, pagka mga ganyang bagay, huwag ka na lang magsalita. Hindi walang biro. Ito suggestion ko lang po sa inyo. Pag mga ganyang bagay, huwag na po kayong magsalita kasi lalo kayong nabubuking yung kaalaman ninyo di ba? Kailangan po, sabi nga ito. Ito bibigyan lang kita ng konting aral. Kahit sa iba sa ating mga kababayan. Proverbs 17 verse 28, sabi nga, even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Ulitin ko Proverbs 17 verse 28. Even a fool, kahit ang tanga, kahit ang mangmang. Halimbawa lang, ilagay natin yung pangalan mo. Kahit ikaw, Ortega, who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he deemed intelligent. Ibig sabihin, pag silent ka, kahit nga daw yung tanga, o yung fool, o yung mangmang, tumahimik, nagmumukhang matalino. Yan ang prinsipyo niyang Proverbs na yan. Kaya kung ako sa inyo, Congressman Ortega, wala naman po ako sinasabing tanga kayo. Maaring mangmang kayo sa katotohanan. Mangmang kayo sa nangyayari sa ating bayan. At higit sa lahat, mangmang kayo sa mga nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Para sabihin mo na hindi naman tayo bumabagsak, hindi tayo dumadausdos, everything is okay sa statistic, ay isang kamangmangan, sir. Isang kamangmangan yan, halatang-halatang wala po kayong alam sa gutom na nararamdaman namin mga Pilipino.
Ngayon nga dati sinasabi nila, mga nagtitipid lang daw yung mga mahihirap, ganyan-ganyan. Hindi ho. Ngayon, kahit nasa middle class ka, o kahit dandong ka sa medyo nakakaluwag na middle class, yung nakakabili ng Starbucks araw-araw, kahit papaano nagtitipid na rin Kasi talaga hong pataas ng pataas ang bilihin. Bumubulusok paangat. Tapos sasabihin ninyo, statistic, walang ng ano. Tapos biglang magjo-joke kayo na ako nga rin tatakbo ako. O kalayaan naman ni BP Sara Duterte tumakbo. Mag-antay kayo. Hindi eto, meron ako ipapakita sa inyo na isa pang reaction ng isang congressman na medyo sa tingin ko mas kahit pa paano mas maayos ang sagot. Although hindi ko gusto din ng congressman na ito, pero mas maayos ang sagot kaysa dito. Alright, sir. Siya lang yung tumawa mag-isa. May tawag dyan. Castro na sayang lang yung effort ng House. Naman kami, ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At syempre, hindi pa naman po totally tapos yung investigations na yun. Marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero, again, coming from the majority, I will take the leadership of the majority, which I highly respect. Doon po manggagaling yung sa side naman po namin. Pero sa efforts po lahat na ginawa ng Quadcom and yung mga iba-ibang investigasyon sa Committee on Good Government, wala pong nasayang kasi meron po tayong recommendations at meron po tayong mga gagawing kaukulang actions about it. So, pero may oras pa ba? May oras pa ba ito with the impeachment? May oras naman po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin. Meron pang mga ilang weeks pa tayo dito. 4 weeks bago tayo mag-break at saka siyempre start na po ng campaign. So again, but again, if I do Kung merong magsusulong talaga ng pang-apat na impeachment. Pero yung mga party leaders, napag-uusapan ba recently itong impeachment complaints na ito? No, we never talked about the fourth impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi I think ngayon nasa SecGen's office pa rin siya. Kita ninyo, wala talagang nangyayaring movement sa impeachment. Malamang talaga, natakot ho. Malamang sa malamang, natakot ho talaga itong si Romualdez sa nangyaring pronouncement at the same time sa nangyaring prayer rally. Kasi may balita ako Balita ko lang naman po ito. Tutuloy-tuloy ho itong rally na ito na gagawin o i-organisa ng INC pag itinuloy nila ho yung mga galawan nila sa impeachment. Yun ang naririnig ko Hindi ko alam kung totoo yun, pero naririnig ko sa ilang mga kaanay ng Iglesia ni Cristo na nagkikwento-kwento, na tuloy-tuloy yan at magbabantay talaga sila. Ewan natin kung yan po ay magdire-diretso, pero gayon pa man, pansinin ninyo yung mga statement ng mga congressman natin. Noong una, nagmamadali sila. Ngayon, parang hinay-hinay sila. Parang sa tingin ko, parang wala silang kaalam-alam at ang lahat ng desisyon na kay Speaker Romualdez. Di ba? So, talagang si Speaker Romualdez ang may dahilan kung bakit tila pumepreno. Di ba? Pumepreno ho itong nangyayari ho dito sa impeachment ni BP Sara. But if someone will ask you to endorse a complaint, Well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing, and the other thing is the endorser, no? Kung sino yung mag-endorse, syempre titingnan din muna kung ano yung laman ng complaint. Kapag walang laman at hindi naman karapat dapat ma-endorse, baka hindi ma-endorse. Kita nyo na yung statement niya na parang dina-downgrade na ho nila yung mga complaint. Noong una talagang ang sagot nila, merong ano yan, may sapat na basihan. Dahil nga po sa nangyaring hearing, may sapat na basihan. Pero sa mga statement ngayon, parang dina-downgrade na ho nila. Hindi ho natin alam kung eto ba ang utos sa kanila
dahil nga sa nakita nilang ano ng iglesia, tandaan ninyo, congressman ho ito. Ay malamang sa malamang tatakbo ho ito uli. Hindi ko lang alam kung anong posisyon, pero sa malamang tatakbo ho ito at natatakot na ho siguro sa INC. Kaya maingat na silang nagsasalita. Sir, other topics okay lang? Oh, yeah, sure. Oh. Dito na rin lang. Sir, baka gusto mo, pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po the continued backsliding of the country. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Doon naman sa punto na backslide, I think this has also have to be substantiated by data and proof. Kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Kita nyo na yung kanya? Kita nyo yung kanyang bitaw? Ang kanya sinasabi, tingnan po muna natin. Parang sinasabi niya, ano ba ang basihan ni VP Sara Duterte for saying na bumabagsak ang Pilipinas tuloy-tuluyan? At least ito maayos yung sagot Diba? Hindi niya kini-question at nag-conclude kagad siya na hindi, yumayaman tayo. Ano tayo ngayon? Masigla tayo ang ating according to statistics. Maayos ang eksena natin ngayon. Hindi ganun, di ba? At least ito sinasabi niya, tingnan natin, ano ba ang basihan niya? Bakit niya sinabing bumabagsak na o dumadaus-dus na ang Pilipinas, di ba? Alamin natin kung ano yung statement na yun, bakit ganun. Ano ang basihan niya, ika nga? Wala, pambihira ho. Sabi ko nga ho sa inyo ang layo ho nung isang, again hindi ko ho kinakampihan ito si Barbers, pero I mean natin, sabihin, magkomento tayo according sa kanila mga sinabi. Ito nga ho ang sinabi ni Barbers, at least kahit papaano, nasa hulog ng konti, di ba? Although sabi ko nga, ano to, hindi mo alam? Gusto mo ba ng sapat na ebidensya na talagang dumadaus-dus na tayong pabagsak ng pabagsak? Anong ebidensya gusto mo? Gutom na mga Pilipino. Ano pa bang ebidensya ang gusto mo? Hindi, yun lang yung kasimple. Gutom na mga Pilipino. Ano pang ebidensya ang gusto mo? Sobrang mahal na ng bilihin. Sobrang hirap na ng hindi na ganun tawag dito, ka-safe ang ating mga kababayan. Ito nga, kanina lang, may binasa ako, 6 na taon na ayoko lang banggitin, pero ginahasa ako. Alam mo, yung mga ganung balita, yung mga ganung balita po, dati lang ho natin naririnig yan yung before the Duterte administration. Naalala niyo yan? Before the Duterte administration, yan yung mga naririnig-rinig nating balita. Kaliwat ka ng ginahasa, kaliwat ka ng pagnanakaw, kaliwat ka ng minasakir, pinatay. Ngayon, ay pambihira. Pambihira. Talagang naririnig na ho natin palagian. Diba? Kasi nga, tagi nyo pong tatandaan ito po ay meron pong kinalaman na sa issue ng war on drugs. Tandaan po natin yan. Kaya ho sabi ko nga ho sa inyo, lagi ko nga binabanata si PNP Chief Bakit ho kanyo? Kasi wala ho talagang alam si PNP Chief pagdating sa ang meron siya pagpapakit lang talaga Ang hilig sa camera, hilig gumiti. Hindi ko alam ano ba. May plano ka ba tumakbo? Pakit ka lang ng pakit sa camera Diba? I mean yung mga halimbawa, yung mga ganito. Iba pa to, bago na naman yun. 19 anyos na babae ng laban sa tangkang paghahalay. Pinatay. Hindi, ito
Kayo mga OFW, naalala nyo nun, yung sinasabi ni Tatay Digong nun, sige lang, magtrabaho kayo na magsipag kayo dito. I will make sure na yung mga pamilya ninyo, mga anak ninyo, safety sa Pilipinas. Dahil sa pupugsain ko ang mga demonyong mga adik. Oh. Nangyari yun eh. Ang dami hong nakulong, kasama yung anak nila. Hindi pala nila alam eh, no? Yung anak na nila pala yung nagtutulak eh. Hindi, totoo naman, di ba? Noong panahon na yun, talagang safe yung mga matitinong pamilya. Safe ho. Yung ating mga kamag-anak sa Pilipinas, kayo mga OFW, safety ho yung mga kamag-anak natin. Ngayon, makakabasa ka nito, makakapanood ka ng ganito. Abay, pambihira, paano ka makaka-feel safe? Ito pa masama, ha? Sasabihin pa ngayon ng PNP chief yung sa droga na kung saan sinabi niya na kaya naman droga dahil yung iba hindi dahil sa gusto nila, kung hindi dahil sa yung iba kailangan lang sa trabaho. Galing sa PNP chief yun. Naalala nyo nun? Ito, hanapin natin. Ay nako, sumakit ang ulo ko nun. Sumakit talaga yung ulo ko nun eh. Wait lang. Wait, chotomate. Chotomate. Wait lang. Hindi ko makita eh. Ayan. Ito yung sinabi niya. May nag-comment niya eh, sabi dito. In an era when the PNP should be rallying around the mission of protecting citizens, Chief PNP Marbil recent remarks on drug use signal a troubling shift. Marbil assertion that those who using drugs to stay awake, such as night shift workers, are not drug addicts, but merely seeking to prolong their work hours. Risks of irresponsibility. This poorly constructed, damaging narrative is an insult to hardworking night shift Filipinos who fuel vital sectors from call centers to healthcare and should be seen as nothing less than effort to divert attention from real issue, organized crime, drug syndicate, and apparent pattern of government action. Grabe kasi yung logic na yun eh, di ba? Hindi ho talaga nasa hulog. Wala sa hulog, ika nga eh. Yung statement na yun. Kaya ako, hindi lang kasi yun ang ano ko dito eh. Not just undermining yung mga nagtatrabaho ng gabi. Pero sa akin kasi yung mismong kung ganyan ang pananaw ng isang PNP chief pagdating sa war on drugs, paano na ho? Paano na ho masusolusyonan yung mga ganito? Na alam natin ang isang dahilan niya na yung mga addict. Di ba? Yung tatay na nanggahasa ng anak niya, wala nang ibang dahilan kung hindi addict yan. Di ba ho? Kasi ho wala na sa tamang ulirat eh. Ganyan ho ang sitwasyon ng bayan natin. Hindi lang pang ekonomiya ang ibinabagsak, pati peace and security bumabagsak. And yet, ito mga congressman natin, tulad ni Ortega, statistic daw, everything is okay, paangat daw. Paano ka makakampante na masusolusyonan nito kung hindi nga nila makita yung problema? Di ba ho? Kaya nga ako, kaya ko na-conclude na talagang si VP Sara Duterte ay tatakbo na bilang presidente sa 2028. 2 years pa lang, almost magti-3, hindi niya na matiis ang pagbagsak ng Pilipinas. Hindi niya na mapigilan yung damdamin niya na sabihin ito. Alam mo, si VP Sara Duterte, napakatahimik niyan pagdating sa politika. Napaka-secretive niya pagdating sa politika. Kahit yung mga Duterte, hindi alam ang kanyang galaw. As a matter of fact, yung huling eleksyon, nagmedyo, kung
kung nasa doon lang kayo sa loob, alam ninyong merong nagkaroon ng konting gulo. Alam ninyo yan kasi di alam kung saan tatakboy ni BP Sara Duterte hanggang sa kaduluduluhan, papalit-palit ng i-endorso si Pangulong Duterte. Alam ko yun. Isa ako sa mga hinihingan ng opinion ng social media. Alam ko na napaka-secretive ni BP Sara Duterte. Why? Now, she is openly saying this. You know why? Hindi niya na matiis ang nangyayari sa ating bayan. That's the truth. And ladies and gentlemen, itong mga salita ng ating PNP chief, salita ng ating mga government official, salita ng ating mga congressmen na wala silang nakikitang pagbagsak, wala silang nakikitang problema, wala silang nakikitang mali, ay indikasyon na hindi masusolusyonan ng problema at lalong dadaos-dos ang Pilipinas. Naintindihan natin? Dahil sa ganyang klase nilang utak, pananaw, perspektibo na walang problema, maniwala kayo sa hindi, siguradong lalong dadaos-dos ang Pilipinas sa kangkungan. Kaya ako, ngayon pa lang, hindi matiis ni BP Sara Duterte na dumadaos-dos na tayo. After 3 years, hindi ko lang kasi malubos maisip, aabot pa ng another 3 years. Wow! Ano na kaya ang itsura ng Pilipinas sa mga susunod pang taon? Kung yung 3 taon nga ngayon na ilabas na ni BP Sara yung damdamin niya na talagang dumadaos-dos na ang Pilipinas, how much more yung mga darating pang panahon? Sigurado kung mas mararamdaman niya pa ang pagbagsak ng Pilipinas. Kahit o mga ekonomista nararamdaman yan sa tindi ng taas ng ating utang, sa tindi ng walang amidst the tumaasang utang, walang infrastructure, wala lahat. Ang bihira. What is happening to our country is a disaster. For sure, babagsak pa tayo ng babagsak. That's why, for sure, ako, tatakbo si BP Sara Duterte, hindi niya matitiis na bumagsak tayo ng tuluyan. At alam niya na siya lang ang politikong hindi politiko. Alam niyang siya lang ang politikong makatotohanan, hindi takot. Siya lang ang politikong talagang what you see is what you get. Yung talagang, alam mo yun? Kaya nga alam niyo mga kababayan, kung ako ang tatanungin, magandang tandem yan, no? BP Sara Duterte tsaka si Pastor Kibuloy. Ang ganda siguro ng bayan natin kung sakasakali. Pagkaganyan na nangyari. Kasi parehong ayaw sa korupsyon, parehong matapang pagdating sa peace and order, pati higit sa lahat sa insurgency, sa mga rebellion, di ba? Talagang sana pag nanalo ho yan, sigurado ko in 6 years, talagang ubus ang mga rebelde sa atin. Di ba? Sana ho. Ako, hindi wala ho akong alam sa plano ni Pastor Kibuloy. Ako'y nanggagaling lamang po sa puso ko yun. Napakaganda sigurong sitwasyon. Kung gano'n, BP Sara Duterte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!